tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking banta ang umuusbong ngayon sa kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa nangungunang diplomat ng Iran, kinakailangang ganap na bawiin ng Israel ang kanilang mga puwersa militar mula sa Lebanon upang matuloy ang kasunduan. Ang kondisyong ito ay mabilis namang tinanggihan ng Israel na maaring maging sanhi ng pagkabigo ng buong negosasyon at muling magpasiklab ng malawakang digmaan sa gitnang silangan. Ang kasunduang ito na namamagitan sa Washington at Tehran ay nananatiling lihim sa publiko na nagdudulot ng iba't ibang interpretasyon mula sa magkabilang panig. Bagaman hindi direktang kasama ang Israel sa kasunduan, naging bahagi sila ng digmaan matapos makipagtulungan sa Estados Unidos sa paglunsad ng mga pag-atake sa Iran noong ika-28 ng Pebrero, habang patuloy ding nilalabanan ang grupong Hezbollah. Binigyang diin ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na ang patuloy na pananatili at pananakop ng Israel sa timog na bahagi ng Lebanon ay isang malinaw na paglabag sa kasunduan. Ayon sa kaniya, hindi kailanman matatapos ang digmaan kung hindi aalis ang mga sundalong Israeli sa mga teritoryong kanilang sinakop. Ngunit mabilis itong pinasinungalingan ng isang opisyal ng Amerika na nagsabing walang ganoong hiling sa dokumento. Sa panig naman ng Israel, tahasang inihayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na mananatili ang kanilang militar sa Lebanon hanggat kinakailangan upang matiyak ang seguridad ng kanilang bansa. Ang magkasalungat na pahayag na ito ay nagpapakita ng malalim na lamat sa diplomatikong pagsisikap at naglalagay sa nakatakdang paglagda ng kasunduan sa isang napakadelikadong sitwasyon bago pa man ito opisyal na magsimula. Ang kasalukuyang mga negosasyon upang wakasan ang digmaan ay matagal nang pinahihirapan ng ganitong uri ng mga hindi pagkakaunawaan. Ito ay nagresulta sa isang mahaba ngunit mabuway na tigil putukan na nabigong magbunga ng permanenteng kapayapaan. Dahil dito, nananatili ring sarado ang Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang daanan ng supply ng enerhiya at langis para sa buong mundo na nagpapahirap sa pandaigdigang ekonomiya. Kinumpirma naman ng Ministrong Panlabas ng Switzerland na ang opisyal na seremonya ng paglagda sa kasunduan ay gaganapin ngayong Biyernes sa kilalang Bergenstock Resort malapit sa lungsod ng Luzerne. Inaasahan na ang pagtitipong ito ay magiging huling pagkakataon para sa mga diplomat na plansahin ang mga detalye, bagaman ang bagong hiling ng Iran tungkol sa Lebanon ay nagdulot ng malaim na kalituhan at pagkabahala. Ayon sa ulat mula sa Pakistan na isa sa mga bansang tumulong sa pamamagitan, ang kasunduan ay talagang nananawagan para sa pagwawakas ng lahat ng operasyong militar, kabilang ang mga nagaganap sa Lebanon. Gayunpaman, ang biglaang paggiit ni Araghchi na dapat lisanin ng Israel ang bansa ay nagdagdag ng bagong komplikasyon na hindi inaasahan ng mga negosyador ng Estados Unidos at iba pang mga kasamang bansa. Ang bagong kondisyong ito ay naglalagay sa Israel sa isang napakahirap na sitwasyon. Sinusubukan nilang pahinain ang kakayahang militar ng Hezbollah nang hindi nasisira ang kasunduang isinusulong ng kanilang pinakamahalagang alyado, ang Estados Unidos. Matatanda ang sumalakay ang Israel sa Timog Lebanon matapos maglunsad ng mga misil ang Hezbollah sa unang linggo ng digmaan na nagpalawak ng kanilang operasyon doon. Sa kabila ng matitinding atake ng Israel na nagpahina sa Hezbollah, nananatili pa ring may kakayahan ang grupo na gumanti at maglunsad ng mga pag-atake sa loob ng teritoryo ng Israel. Ito ay nagiiwan ng malalaking katanungan sa pagiging epektibo ng kampanyang militar ng Israel. Ang patuloy na labanan ay nagpapakita lamang na hindi madaling makakamit ang kapayapaan sa pamamagitan lamang ng puwersang militar. Hanggang noong Martes ng gabi, iniulat na hindi pa nakikita ni Prime Minister Netanyahu ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang pinagmulan, tila hindi pa rin humihingi ang mga opisyal ng Israel ng kopya ng kasunduan mula sa mga negosyador ng Amerika. Ang kawalan ng komunikasyong ito ay nagpapakita ng tila distansya sa pagitan ng magkakamping bansa. Ang tanggapan ni Netanyahu ay hindi agad tumugon sa mga kahilingan para sa komento ukol sa isyong ito, habang tumanggi naman ang White House na magpahayag kung nasuri na ba ng Israel ang kasunduan. Samantalang inihayag ng embahador ng Israel sa Estados Unidos na si Yechi L. Leiter na bagaman hindi nila alam ang buong detalye, ang pagsasama ng Lebanon sa kasunduan ay hindi kinakailangan at hindi makatutulong.
Ang matitinding atake ng Israel sa Lebanon ay nagdulot din ng lamat sa relasyon ng mga pinuno nito at ng Estados Unidos. Hayagang ipinahayag ni Pangulong Donald Trump na hindi siya masaya sa paraan ng pakikitungo ng Israel sa Lebanon at sa Hezbollah. Sinabi niya na tila walang katapusan ng estratehiya ng Israel at binigyang diin na masyadong matagal na ang labanang ito na kumikitil sa maraming buhay ng sibilyan. Ayon sa mga datos, ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon ay nakapatay na ng halos 4,000 tao kabilang ang daan-daang mga sibilyan at nagdulot ng paglikas ng higit sa 1 milyong mamamayan. Ang makataong krisis na ito ang nagbunsod kay Pangulong Trump na magsalita laban sa haba ng operasyong militar na ayon sa kanya ay nagiging sanhina ng hindi katanggap-tanggap na bilangan ng mga nasasawi araw-araw. Sa kabilang banda, malugod namang tinanggap ng pamahalaan ng Lebanon ang posibilidad ng isang opisyal na tigil putukan. Bagaman sinubukan ng mga opisyal ng Lebanon noong una na ihiwalay ang kanilang bansa sa negosasyon ng Amerika at Iran upang hindi magmukhang sunod-sunuran sa Tehran, masaya nilang tinanggap ang balita na kasama ang kanilang bansa sa magiging tigil putukan upang matigil na ang pagdurusa ng tao. Ang mga pahayag ni Aragchi ay tumutugma sa impormasyon mula sa 2 rehiyonal na opisyal na may direktang kaalaman sa pansamantalang kasunduan. Ayon sa kanila, hihilingin talaga sa kasunduan na lisanin ng Israel ang halos lahat ng teritoryong sinakop nito sa Lebanon maliban sa ilang estratehikong burol sa hangganan. Iginiit umano ng Iran ang sugnay na ito sa mga huling araw ng kanilang negosasyon sa Amerika. Samantala, iniulat ng United Nations Peacekeeping Force sa Lebanon o UNIFIL na bagaman patuloy pa rin ang palitan ng putok sa pagitan ng Israel at Hezbollah, ito ay nasa mas mababang antas na kumpara noong mga nakaraang buwan. Ayon kay UN spokesperson Stefan Dujarric, umaasa silang magpapatuloy ang pagbaba ng tensyon habang papalapit ang takdang araw ng paglagda sa kasunduang pangkapayapaan sa Switzerland. Marami pa ring mahalagang katanungan ang nakabitin bago ang seremonyal na paglagda ngayong Biyernes. Ang kasunduang ito ay naglalayong magbigay ng makabuluhang pahinga sa ilang buwang digmaan na kumitil sa libo-libong buhay sa buong gitnang silangan at nagpataas ng presyo ng langis, pagkain at iba pang pangunahing bilihin sa buong mundo. Ang tagumpay nito ay lubhang mahalaga para sa katatagang pandaigdig. Kabilang sa mga pangunahing probisyon ng kasunduan ang agarang pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang pag-alis ng naval blockade ng Amerika sa mga daungan ng Iran. Sa katunayan, 2 barkong may dalang langis ang nakaalis na sa Iran kamakailan nang hindi pinipigilan ng militar ng Estados Unidos. Ito ang unang pagkakataon na nakapagluwas ng langis ang bansa sa nakalipas na 2 buwan ayon sa mga satellite image. Pagkatapos ng paglagda, magsisimula ang 60 araw ng negosasyon sa pagitan ng Amerika at Iran ukol sa programa sa nuklear at ang posibleng pag-alis ng mga parusa. Kasama rin sa kasunduan ang pagpapalabas ng mga pondo ng Iran na kasalukuyang naka-freeze at ang pagtatatag ng $100 bilyong na pondo para sa muling pagtatayo ng bansa, bagaman may mga pag-aalinlangan pa rin si Pangulong Trump ukol dito. Bukas naman si Pangulong Trump na ipadala ang kasunduan sa Kongreso ng Estados Unidos para sa pagsusuri ng mga mambabatas. Gayunpaman, maraming mambabatas mula sa Partidong Republican ang nagpapahayag ng pagdududa kung sapat nga ba ang kasunduang ito upang mapigilan ang Iran sa pagbuo ng mga sandatang nuklear. Nananatiling masalimuot ang landas patungong kapayapaan habang papalapit ang makasaysayang araw ng Biyernes.